mga master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7121-7140. Kabanata 7121. Xanthocles huminga ng malalim at sinabing, "Oo." Ang digmaan upang sakupin ang natitirang lupain ng Daones mula sa tatlong landas na nagsimula na ang mga emperador. Ang 18 emperador at 72 gintong mga Diyos sa ilalim ng aking utos ay nagmadali na upang palakasin ang mga linya ng harap. Hindi na ito magtatagal bago ang Daones Realms ay atin. Nagkibit balikat si James. "Magaling ang plano mo. Bakit mo ako tanungin?" Panipi. Nag-aalala si Xanthocles, ngunit hindi ito perpekto. Kailangan nating sakupin ang mga Daones Realms mula sa iba pang tatlong mga emperador ng landas. Sa palagay mo ba ay uupo lang si Nagoyo at Taichu? Kaya kailangan namin ng isang pangkat ng mga piling tao na mandirigma upang pigilan sila. Ang mapagkukunan ng Wormscale ay ang pinakamalapit sa kaharian ng Daones. Kung naglulunsad ka ng isang pag-atake upang hawakan sila. Pagkatapos, panipi, pinaihit ni James ang kanyang mga mata. "Nais mong gamitin kami bilang mga sakripisyo. Hindi ka ba maraming mga elite at alagad sa ilalim ng iyong utos? Bakit hindi mo ito ipadala sa halip?" Si Xanthocles ay nawawala para sa mga salita ngunit nakuhang muli sa isang pagsabog ng pagtawa. "Hindi mo ako naiintindihan, James. Ang ibig kong sabihin ay para sa iyo na mamuno sa mga puwersa ng Wormscale Source sa pakikipaglaban sa kanila. Plano kong ipadala ang 12 Diyos na hari, 18 emperador, at hukbo ng Marauder upang sundin ang iyong utos." Panipi. Sinaksak siya ni James. Nararapat ang kanyang pag-aalinlangan, sinabi ni Xanthocles, "Huwag kang mag-alala. Kung gumawa si Taichu, hihilingin ko na makialam si Tai." Tiningnan ni James si Xanthocles na nakakaaliw at sinabing, "Hindi ako nag-aalala. Gusto ko lang tanungin kung ano ang gagawin mo upang mag-ambag sa digmaan na ito." Nag-isip sandali si Xanthocles, pagkatapos ay sumagot, "Ako, syempre, ay magiging commander. Itutuon ko ang pagpapalawak ng aming mga puwersa at magsikap na magkaroon ng mapagpasyang labanan laban kay Goyo sa lalong madaling panahon." Si James hissed at pagkatapos ay tumingin kina Quentin at Quintes. "Dahil ipinagkatiwala mo ang napakalaking gawain sa akin, sigurado akong nag-aalala ka. Paano ko kukunin ang dalawa sa iyong mga confidants upang magpakita ng katapatan?" Si Xanthocles ay nakuha, malinaw na hindi inaasahan na ipasa ni James ang isang kondisyon. Itinuro ni James ang dalawang nakatagong emperador at sinabi, "Gagawin silang dalawa." Mukha silang nakalulugod sa mga mata. Panipi. Sina Quentin at Quintes ay tumingin sa isa't isa na may mga nagulat na ekspresyon. Ngumiti si Xanthocles ng mapait at sinabi, "Ang dalawang ito ay may mahahalagang gawain din. Hindi ko hayaang magkaroon ka ng dalawa." Panipi. Paano ang tungkol sa iyo na ibibigay sa iyo ang mga Diyos ng 4 na panahon? Hindi lamang sila masarap tingnan, ngunit kapag nababato ka, maaari mo ring, haha. Sa pagtingin sa malisyosong ngiti ni Xanthocles, tumawa si James at pagkatapos ay biglang dumulas sa kanyang mukha. Natigilan si Xanthocles. Sinumpa ni James, "Ano ang nakakatawa, maruming matandang lalaki? Nagseselos ka ba sa akin at mahusay na relasyon ng aking asawa, kaya sinusubukan mong maghasik?" Si Xanthocles ay kumalas sa kanyang kamay ay nagmamadali at ipinaliwanag, "Hindi, hindi. Hindi iyon ang ako." Galit na nagambala si James, "Hindi ka tuwid na tulad nina Emperor Jabari at Franciscus. Puno ka lang ng masasamang pag-iisip. Dahil hindi mo ako maibigay sa dalawang nakatagong emperador, pagkatapos ay bigyan mo ako ng bastard na iyon, si Dorvus." Kahit na kulang ang kanyang katalinuhan, gumagawa pa rin siya ng isang mahusay na mandirigma para sa mga frontlines. Agad na humakbang si Dorvus at tumanggi, "Hindi ko susundan ang kanyang utos. Siya ay isang demonyo. Pinahihirapan niya ako sa kamatayan." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 7122. Quintes ay biglang nagtanong, nilalayon mo bang salungatin ang order, Dorvus? Pinaliit ni Quentin ang kanyang mga mata at idinagdag ang sarkastiko, medyo mayabang ka, hindi ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Dorvus, at sumagot siya, huwag subukang gamitin ang iyong pagiging senior upang mapilit ako. Ako ang commander ng hukbo ng Marauder. Ang kanyang kamahalan ay wala nang sinabi, at gayon paman. Panipi. Smack. Ginambala siya ni Xanthocles ng isang sampal sa kanyang pisngi. Si Dorvus ay hindi naniniwala. Sinulyapan siya ni Xanthocles at tinanong, pagkatapos ay maaari ko bang gamitin ang aking pagiging senior laban sa iyo? Agad na lumuhad si Dorvus. Si Xanthocles ay time na sinabi, si James ang namumuno sa lahat ng nilalang at itinalaga ka bilang kanyang general. Ito ay isang malaking karangalan para sa iyo. Gaano ka manggahas na ipakita ang gayong kawalang kasiyahan? Ang mga pisngi ni Dorvus ay nakatweet na may hindi kasiya siya. Lumingon si Xanthocles kay James at sinabi, siya ay medyo hindi tapat. Tumugon si James, mas gusto ko ang mga hindi tapat na tao. Ang battlefield ay isang mabagsik na lugar. Masarap na magkaroon ng isang nakakaaliw na masira ang monotony. Panipi. Natakot si Dorvus sa kanyang mga salita, pakiramdam na parang napapaligiran ng kamatayan. Pangkatin ang iyong mga tropa at makilala ako mamaya, iniwan ni James ang isang order para kay Dorvus at pagkatapos ay nawala. Hindi man lang siya nagbid ng palm kay Xanthocles o tinutugunan ang dalawang nakatagong emperador. Para bang siya ay walang malasakit sa kamatayan at handa nang harapin ito. Agad na sumunod si Harper at ang iba pa kay James. Di nagtagal, tumayo si Dorvus. Ang iyong kamahalan, talaga nating ibigay ang hukbo ng Marauder sa kanya. Smack! Ang isa pang matalim na tunog ay sumigaw habang ang Xanthocles ay naghatid ng isa pang sampal kay Dorvus. Si Xanthocles ay nakakapangangilabot, napakasiksik at tanga mo. Mas nag-aalala ako na ang pagtiwala sa isang malaking puwersa sa iyong mga kamay ay mapanganib ang aking engranding pamamaraan. Ibinaba ni Dorvus ang kanyang tingin ng nakakahiya. Agad na humakbang si Quintes at sumigaw, dapat mong tandaan, Dorvus. Inatasan ka ng kanyang kamahalan na suportahan si James, hindi makipag-away sa kanya o gamitin siya bilang isang sakripisyo. Ang iyong papel ay upang mamuno at mag-stall ng mga puwersa ni Goyo. Panipi. Itinaas ni Dorvus ang kanyang ulo at sumulyap kay Quintes. Ito ba ang diskarte na iyong nilikha para sa kanyang kamahalan? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga ang hukbo ng Marauder sa kanya? Nag-snap si Xanthocles, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang pagtatalaga sa iyo upang pamunuan ang hukbo ng Marauder sa tabi niya ay isang testamento sa aking katapatan at tiwala. Kung hindi ako namuhunan ng labis sa isang powerhouse na katulad niya, paano ko makukuha ang kanyang katapatan at magkaroon siya sa aking pagtatapon? Nang inig si Dorvus at tinanong, paano kung ginagamit niya tayo bilang mga sakripisyo? Kinuha ni Xanthocles ang kwelyo ni Dorvus at mahigpit na sinabi, ikaw ang pangunahing puwersa upang labanan ang lupain ni Goyo. Sa kabila ng paliwanag, si Dorvus ay tila nakakagulat pa rin. Galit na galit si Xanthocles, iwanan. Kunin ang mga Diyos ng apat na panahon at susundan siya. Dapat mong sundin ang kanyang utos mula sa puntong ito. Natakot sa galit ni Xanthocles, si Dorvus ay sumabog. Matapos mapanood ang mga Diyos ng Four Seasons at umalis ang hukbo ng Marauder, huminga ng malalim si Xanthocles. Ang paggamit ng Marauder Army upang mapanatili ang tseke ni James ay mahalaga sa aming plano. Maaari ba talagang hawakan ito ni Dorvus? Nag-squint si Xanthocles at tinanong, may pagpipilian ba tayo? Pinangalanan siya ni James para sa papel. Sa anumang kaso, hanggat si James, ang kanyang mga subordinate, at ang mga puwersa ng Wormscale na mapagkukunan ay ginulo ng mga puwersa ni Goyo para sa 5 mga entrepok, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng sapat na oras upang sakupin ang Muir Palace at landas ng pagtukoy sa landas. Ang mukha ni Xanthocles ay puno ng pag-asa tulad ng sinabi niya, kapag mayroon kaming landasang pagtatalaga ng bid, Goyo at James ay tatapakan sa ilalim ng aming mga paa. Pagdating ng oras na iyon, makikipag-usap kami sa kanila subalit mangyaring-mangyaring. Haha. Habang tumawa si Xanthocles ng matagumpay, tumingin si Quintes na may isang makabuluhang ekspresyon. Si Quentin, natahimik, nakasimangot, mukhang solemna.
Si Xanthocus, ang schemer, ay talagang may isang tuso na plano. Inilaan niyang malampasan hindi lamang Goyo kundi pati na rin si James, ang potensyal na banta sa hinaharap, at maging ang mapagkukunan ng Wormscale. Sa kabila ng pagiging parehong uri ng pagiging, nakaramdam ng kahihiyan si Quentin na nauugnay sa isang nakakahamak at taksil na tao tulad ng Xanthocus. Gayunpaman, ipinagkatiwala siya ni James ng isang kritikal na misyon, at determinado siyang malaman kung paano binalak ni Xanthocus na mapasok ang Muya Palace. Kaya, sa kabila ng kanyang disdain, kailangan niyang tiisin ito. Sinabi ni Xanthocus ng may kasiyahan, "Hayaan mo, aking mga kaibigan. Kailangan nating ayusin ang iba pang mga piraso ng chess. Ang 49 na langit ay dapat nakaguluhan upang maitago ang ating tunay na hangarin." Nang lumingon si Xanthocus, hinawakan ni Quentin ang braso ni Quintus at tinanong, "Ano ang tayo sa kanya?" Si Quintus ay natanggap, pagkatapos ay sumigaw, "Kami ay sinumpa ang mga kapatid. Ngayon, bilang mga kapatid, magiging tapat ako sa iyo. Ibinigay ang aming kasalukuyang katayuan, ang maaari nating gawin ay panonood. Wala kaming pagpipilian." Sumimangot si Quentin. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tinapik ni Quintus ang balikat ni Quentin at sumagot, "Dahil hindi tayo makakakuha ng pagkakaunawaan kung paano maglalaro ang mga bagay, hindi tayo dapat magmadali upang gumawa ng desisyon. Naglalakad kami sa isang higpit at hindi kayang saktan ang sinuman. Maghintay tayo ng kaunti." Nanunood ng hakbang sa Quintus sa hangin at umalis, dahan-dahang pinapalakpakan ni Quentin ang kanyang mga kamao. Si Quintus ay napaka-tactical. Kinagat niya ang kanyang taya sa pagitan ni Xanthocus at James, hindi kailanman ganap na nakikipagkompetensya sa anumang panig, walang iniwan na pagkakataon para sa sinuman na magkamali sa kanya. Ang nasabing tao ay kasuklam-suklam at nakakatakot, ngunit hindi may kakaila matalino. Gayunpaman, tumagal ng maraming trabaho upang tunay na mapanatili ang tulad ng isang mazeland na balanse. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7123. Sa loob ng Wormscale Source, natanggap ni Thea ang balita na pinamunuan ni James ang hukbo ng Marauder sa kanila at agad na ipinagbigay alam kay Emperor Drovko. Samantala, sina Divine Marius at Taicho ay nakikibahagi pa rin sa isang argumento, na nagpapahayag ng kanilang hindi kasiya siya sa nakaayos na pag-aasawa ng kanilang mga paksayon. Nagmamadali ang tanong ni Emperor Drovko, "Dapat ba nating batiin sila?" Umiling-iling si Thea, biglang tumayo, at itinaas ang Rimscale token. Pansin ang lahat ng mga alagad ng mapagkukunan ng Rimscale. "Ito ang iyong bagong binibini, ang gobernador ng Yin. Inihayag ko ang lahat sa Declan Mahayana upang magtipon para sa isang konseho." Habang nahulog ang kanyang tinig, ang token ay naglabas ng isang nakasisilaw na ilaw at agad na nakapaloob sa Rimscale Source. Ang kanyang mga salita ay umabot sa bawat sulok ng mapagkukunan ng Rimscale, at ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay natahimik at lumuhad sa lupa ng may paggalang. Sa sandaling ito, ang banal na Marius, na nakikipagtalo kay Taicho, ay nakita ang pagpapakita, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagpakita siya sa harap ng Thea sa isang flash. "Ano ang mayroon ka? Ang aking asawa ay nangunguna sa mga tropa dito, kaya natural, kailangan kong magpadala ng mga puwersa upang batiin siya." Si Thea ay nagretort, lumiligid ang kanyang mga mata sa banal na Marius. "Hindi ba ito ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin?" Panipi. Ang banal na Marius ay pansamantalang natigilan, at hindi niya alam kung tatawa o iiyak. "Ang order na iyong inisyo ay hindi tama. Ano ang Declan Mahayana? Wala kaming ganoong ranggo dito." Nagulat, tinanong ni Thea, "Ang Rimscale Source ay walang sino man sa Declan Mahayana." Sinabi ng banal na Marius na may pagkabagot, "Ano ang pinag-uusapan mo? Kami ay independenteng at natural na maraming mga powerhouse. Mayroon kaming sariling pagraranggo sa paglilinang, lalo na ang espiritual na baguhan, espiritual na sanay, espiritual na mga sentinel, espiritual na mga wraith, espiritual na mga marshal at espiritual na mga panginoon, espiritual na soberanya, espiritual na sambong, espiritual na emperador, espiritual na overlord." Panipi. Naririnig ang mahabang sistema ng pagraranggo, biglang naramdaman ni Thea na parang tumitibok ang kanyang ulo. Siya ay nag-ambala,
Sapat na, sapat. Sabihin mo lang sa akin kung aling ranggo ang katumbas ng Declan Mahayana. Ang banal na Marius ay tumugon ng mapagpasyahan, pagkatapos ay idinagdag, ang espiritual na emperador. Gayunpaman, ang siyam na kataas-taasang komandante ng aming 25 Rimscale Legion ay mga espiritual na banal. Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Thea, at tinanong, mas malakas ba ito kaysa sa Declan Mahayana? Ang banal na Marius ay nagsabi ng inis, itigil ang pagpapalaki ng Declan Mahayana. Ito ay walang halaga. Ang siyam na espiritual na mga banal ay madaling patayin ang mga hari ng landas. Paano sa palagay mo makakaligtas tayo sa independenteng iba pang mga puwersa kung wala tayong lakas? Ito ay. Bago siya matapos, itinaas ni Thea ang token ng Wormscale at naglabas ng isa pang utos. Pansin. Ang siyam na espiritual na banal at 25 Wormscale Legion. Magtipon ka agad. Ang token ay naglabas ng isang maliwanag na ilaw sa buong Wormscale na mapagkukunan, agad na nakakakuha ng tugon mula sa mga nilalang ng Rimscale. Ang mapagkukunan ng Wormscale ay lumipat mula sa kapayapaan hanggang sa isang pang-emergency na estado sa isang instant. Kahit na ang mga mahina na nilalang ay sumugod sa kanilang mga posisyon. Tulad ng napanood ni Thea at Emperor Dravko ang mabilis na kumikislap na mga ilaw sa walang bisa. Nang makita ang pagkakasunod-sunod na inilabas, hindi binibigyang pansin ni Divine Marius ang mga ito. Nawala siya sa isang flash at bumalik sa kanyang argumento kay Taichu. Sa ilang mga paghinga lamang, ang Thea ay binati ng siyam na espiritual na mga banal ng mapagkukunan ng Wormscale. Ang bawat isa ay may ibang anyo, ang ilang mga kahawig na mga dragon, phoenix, pagong, tigre, leon, at ilang ganap na hindi mailalarawan. Wala sa siyam na espiritual na mga banal ang tumingin ng tao, ngunit nagradiated sila ng isang kakilakilabot, nakamamatay na aura at charisma. Sa oras na ito, sinabi ni Emperor Dravko na may malalim na emosyon, nabalitaan na ang siyam na espiritual na mga banal ng mapagkukunan ng Wormscale ay ipinanganak na may pambihirang mga kababalaghan at nagtataglay ng pambihirang lakas. Tila totoo ang mga alingawngaw. Itinuro ni Thea ang siyam na espiritual na mga banal at reprimanded, hindi mo ba itinuturing na baka natakot ako upang makita ka sa mga form na ito? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7124. Ang siyam na espiritual na mga banal ay nagpalitan ng sulyap bago ang isang napakatalino na ilaw na nag-iilaw sa kanila ng sabay-sabay, na binabago ang mga ito sa siyam na individual na may mga pagpapakita ng tao na nakakuha ng mga damit. Nagtataglay sila ng kamangha-manghang kagandahan at exuded captivating auras, na tinanggihan ang anumang pagtatangka upang makilala ang kanilang edad. Sa ilalim ni Thea at Emperor Dravko ay nagulat na mga gazes, isang kapansin-pansin na tao na nakasuot sa isang malinis na puting balabal na nagsabing, ang Saint, Lark Aldrich, dito upang mag-alok ng aking paggalang sa binibining. Ang isang magandang babae na pinalamutian ng isang sayan na balabal ay sumunod, ako ang Bird Saintess, Seraphine Tennyson. Pagbati, M.S. Thea. Mount Saint, Kronos Bartholomew, nagbabayad sa iyo, M.S. Thea. Water Saint, Marlo Tiberius, na ipinakita ang aking sarili sa binibini. Ang Wood Saint, Flower Saintess, Fire Saint, Weapon Saint, at Elixir Saintess, lalo na, Zephyr Fabian, Yaka Isabels, Cloven Cedric, Aether Kalen at Isadora Morwen ay binati rin si Thea ng magalang. Matapos ang kanilang mga pagpapakilala at kilos ng paggalang, natagpuan ni Thea ang kanyang sarili. Ang siyam na powerhouse na nagliliyab na may napakalawak na auras bago siya ang pinakamalakas sa mapagkukunan ng Rimscale. Hindi katakataka na nais ni Xanthocos na sakupin ang Rimscale source ng masigasig. Ang pag-obserba lamang ng ilang mga individual na ito ay maliwanag na maaari silang mag-utos ng mas malaking larangan. Tulad ng pag-uusap ni Thea, ang siyam na espiritual na mga banal ay biglang lumingon at lumuhad sa harap ng banal na Marius. Banal na Marius, isang karangalan na nasa iyong harapan. Ang banal na Marius ay kumalas sa kanyang kamay ng walang tiyaga at sinabing, umalis ka. Hindi mo ba nakikita na nasa gitna ako ng isang hindi pagkakaunawaan? Kung mayroon kang anumang mga isyo, pumunta sa binibini. Binigyan siya ng kumpletong awtoridad. Panipi.
Ang mga espiritual na banal ay kolektibong kinuha ng kanyang mga salita at pagkatapos ay ibinalik ang kanilang pansin kay Thea. Pangkatin ang iyong mga tropa at sumali sa hukbo ng aking asawa. Maging standby upang makisali sa labanan sa anumang naibigay na sandali, utos ni Thea. Ang 9 na espiritual na mga banal ay nakataas ang kanilang mga ulo ng sabay-sabay sa sorpresa. Nakakainis na tanong ni Thea, ano? Mayroon ka bang mga katanungan? Sino ang ating mga kalaban? Biglang tanong ni Lark Aldrich. Si Seraphine ay yumoko kay Thea, na hinahawakan ang kanyang mga kamao ng magalang, mangyaring sabihin sa amin ang aming pangunahing target, si Ms. Thea. Huminga ng malalim si Thea at sumagot, hindi ako sigurado ngayon, kaya't maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Ang kanyang tugon ay nag-iwan ng 9 na espiritual na mga banal na dumbfounded. Hindi pamilyar sa kanya, wala silang nakitang dahilan upang sundin o igalang siya. Bukod dito, ang kanyang hindi malinaw na tugon ay humihiling ng pagkabigo mula sa kanila. Agad silang bumangon mula sa mga posisyon ng nakaluhod. Ipinahayag ni Lark na mapagmataas, ibig kong sabihin ay walang paggalang, Ms. Thea. Ngunit ang mapagkukunan ng range scale ay palaging pumipigil sa pagmedalang sa mga gawain ng mas malaking larangan. Ang tungkulin na magtipon ng isang hukbo ng walang malinaw na layunin ay nagtatanghal ng isang hamon. Mahirap para sa amin na i-rally ang aming mga subordinate. Sa sandaling siya ay nagsalita, ang iba pang 8 mga banal na espiritu ay nagsimulang mag-ungol, ganap na hindi papansin ang Thea sa kanilang mga salita at kilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7125. Pag-iingat ng 9 na espiritual na espiritu na nakikipag-usap ng sabay-sabay, si Thea ay nanatiling binubuo, ni hindi nagpapakita ng galit o makagambala sa kanila. Parang siya ay katulad ng isang bystander, nakasuot ng kalmadong ngiti habang siya ay pumihil sa pagsasalita. Si Emperor Drovko, gayunpaman, ay hindi mapakali at agad na nagpadala ng isang telepathic na mensahe kay Thea, na kinukwestiyon ang kanyang maliwanag na pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Bago siya tumugon, si Lark, ang pinuno, ay kumaway sa kanyang kamay upang patahimikin agad ang chatter, na humakbang ng may isang pagmamalaki. Sinabi ni Lark, Yin Governor, ang iyong kwento ay kilalang-kilala sa amin. Sa kabila ng pagtitiis ng 81 muling pagkakatawang tao, nanatili kang matatag sa iyong hangarin, na hinahamon ang mga batas ng Tai Chi. Lahat kami ay humanga sa iyong hindi nagbabago na paglutas at pakikiramay sa iyo. Gayunpaman, hindi mo pinansin ang iyong katayuan at ikinasal ng isang mortal. Bukod dito, ikaw na. Labis ang iyong sarili sa kanya. Ang iyong mga aksyon ay lubos na nabawasan ang paghanga at pakikiramay na dati namin para sa iyo. Upang mag-isip ng isang mortal lamang na may isang habang buhay ay maaaring magmakaawa sa iyo, ang pinakamagandang outside na pagkatao, na gumawa ng anuman para sa kanya. Nag-squint at pinaglaruan ni Lark, nasa iyo na bumaba sa kalungkutan, ngunit sinusubukang gamitin ang token ng worm scale upang magamit ang autoridad sa amin at gamitin ang aming mga puwersa upang sundin ang utos ng isang mortal ay isang insulto na hindi natin maaaring tiisin. Panipi. Maaari mong linlanggan ang banal na Marius, ngunit ang iyong mga trick ay hindi gumana sa amin. Kami ang mga progenitor ng lahat ng nilalang at hindi tiisin ang gayong pagkagalit. Habang natapos si Lark, ang iba pang mga espiritual na banal ay tumaas ng sabay-sabay, na nagpapakita ng kanilang hindi pagsang-ayon sa Thea. Nahaharap sa kanilang pagsuway, huminga ng malalim si Thea. Sa susunod na sandali, lumabo ang kanyang figurette, at nawala siya. Sa isang kisap mata lamang, nakatayo na siya bago si Lark. Ang biglaang paggalaw ni Thea ay nagulat sa mga espiritual na banal, ang kanilang mga mukha na puno ng takot na parang nahaharap sa isang kakila-kilabot na kaaway. Malamig na tanong ni Thea, ang mortal na binanggit mo ay tumutukoy sa aking asawa na si James. Nagbagsak sandali si Lark ngunit nagsalita ng tugon, oo. Bago pa man niya masabi, kumalas si Thea sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang nakasisilaw na ilaw. Mabilis itong kinuha ang anyo ng isang longsword at tinusok sa katawan ni Lark na may kamangha-manghang bilis at lakas. Ang manipis na bilis at kapangyarihan ng welga ay iniwan ang lahat na naroroon, kasama na si Taichu at ang banal na Marius, na nagbickering sa malapit. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nasasaksihan nila ang eksena.
Ikaw. Ang tinig ni Lark ay huminto sa sakit habang ang taybak ay tinusok sa kanyang katawan, at ang kanyang kutis ay agad na hamina. Bago siya makapagsalita ng isa pang salita, itinaas ni Thea ang kanyang ulo ng mayabang at nakipag-ugnay, sino sa palagay mo ang pamuna sa aking asawa? Si James ay maaaring maging isang mortal, ngunit nangangahulugan ito na wala. Dahil siya ay nagsimula sa landas ng paglilinang, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa lahat ng nilalang, parusahan ang kasamaan, at pagtulong sa mahina. Nanatiling matatag siya sa kanyang pagtugis sa paliwanag, na nagsusumikap para sa Declan Mahayana. Sa kanyang mga kaibigan, siya ay matapat at makatarungan. Sa kanyang mga kaaway, siya ay may determinado at mapagpas siya. Sa kanyang mga subordinate, mahabagin siya, at sa kanyang mga superior, wala siyang respeto. Siya ang napili ng mortal, ang Emperor ng Greater Realms living beings na ipinagkatiwala sa kanilang espiritual na providence. Bukod dito, siya rin ang pinuno ng mahusay na lupang pangkasaysayan. Siya ang pinakamalakas na realidad at ang una na pagsamahin ang tatlong kayamanan. Para sa kapakanan ng mga nilalang ng Greater Realms, matapang niyang hinamon si Zymergy. Pinaihit ni Thea ang kanyang tingin kay Lark, na ang mga labi ay marumi ng dugo. Kahit na si Morgoth, na pumatay sa Xyloria Taichi, ay yumuko sa harap ng aking asawa at kinilala ang kanyang lakas. Sino ang iyong tanungin? Mabilis na inalis ni Thea ang kanyang taybak at itinulak ang kanyang palad sa kanya, pinatok siya sa malayo. Puff! Nagstaggered si Lark ngunit mabilis na nagpatatag sa kanyang sarili. Siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mukha ay hamina. Ang sugat sa kanyang katawan ay dumudugo ng labis. Nagbulong siya, ikaw, isinama mo rin ang tatlong kayamanan. Ang iba pang mga espiritual na banal ay nagulat sa kanyang mga salita at nakatitig sa pagtataka. Ang pagsasama ng tatlong kayamanan ay isang panaginip na maaari lamang nilang mangarap. Paano ang isang tulad ni Thea, ang gobernador ng Yin, ay maaaring maabot ang napakalaking taas? Habang pinag-iisipan nila ang pagdududa, ang tatlong halos sa itaas ng ulo ni Thea ay sinaktan sila ng pagkabigla at pangamba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7126. Thea na nagpahayag ng buong pagmamalaki, ang aking asawa ay ang mas malaking bayani. Ang kanyang proklamasyon ay sumigaw sa pamamagitan ng walang bisa ng mapagkukunan ng Wormscale, na nagiging sanhi ng mga nilalang Wormscale na yumuko ang kanilang mga ulo. Ang iba pang 8 espiritual na mga banal, na gumuhit ng kanilang mga sandata, ay nagpalitan ng hindi mapakali na sulyap. Ang kanilang pagmamataas at pagsuway ay ganap na nawala, pinalitan ng kawalan ng katiyakan at pag-aatubili. Galit na sigaw ni Lark, ha! Ang bayani ng Greater Realm. Sisire kita, pagkatapos ay durugan ang iyong asawa. Ikinakalat niya ang kanyang mga braso at agad na napapaligiran ng maraming mga dragon. Ang kanilang makapangyarihang pag-ungol ay agad na sumigaw sa buong lugar. Sa susunod na sandali, bumalik si Lark sa kanyang tunay na anyo, isang napakalaking lilang gintong dragon. Nang walang pag-aatubili, sisingilan siya patungo kay Thea. Binuksan niya ang kanyang madugong bibig, at lumitaw ang mas maliit na mga dragon, diretso na patungo sa Thea. Nakakakita kung paano nagbukas ang mga bagay, tinangka ni Emperor Dravko na mamagitan. Gayunpaman, mahinahon na kinuha ni Thea ang isa sa lotus mula sa itaas ng kanyang ulo, tinawag ang isang longsword, at sisingilan sa mga dragon. Boom! Boom! Ang isang serye ng mga malakas na pagsabog ay sumabog, at ang mga dragon ay nawalan. Ang kanilang laman at dugo ay namula-mula sa walang bisa habang ang shockwave ay patuloy na kumalat. Sa gitna ng pagpatay, isang magandang babae na gumagamit ng isang mahabang taybak ay lumitaw. Siya ay nag-clear sa pamamagitan ng mga dragon at pumasok sa bibig ng dragon ni Lark. Roar! Si Lark ay lumubog sa kalangitan, at ang kanyang napakalaking katawan, na nagspan tungkol sa libu-libong mga light years, na baluktot sa walang bisa. Bigla, siya ay umiikot, na nagdulot ng isang marahas na pagbulusok ng hangin. Ang isang malakas na ulan ay nagsimulang mahulog, at ang mga bolts ng kidlat ay sumabog. Haha! Ang tatlong kayamanan ay walang espesyal. Kapag pinasok mo ang aking tiyan, mapapahamak ka. Tumawa si Lark ng maniacally, at ang kanyang malalaking katawan ay lumubog sa kalangitan, napapaligiran ng yelo, apoy,
tubig, at kuryente. Ito ay isang kakilakilabot na paningin upang makita. Ang iba pang 8 espiritual na mga banal ay tumanggo sa pag-apruba ng lakas ni Lark. Tulad ng inaasahan ng ating pinuno, maaari siyang kumakain ng anuman, kasama na ang buong universo. Paano inaasahan ng gobernador ng Yin na tumayo ng isang pagkakataon laban sa kanya? Napahiya niya ang kanyang sarili. Sa palagay ba niya ay maniniwala tayo sa kanyang mga bluffs? Maganda siya, ngunit nakakalungkot na tanga siya. Hindi pa ito. Inatasan siya ng banal na Marius bilang binibining ng Wormscale Source. Kahit na kinokontrol ng banal na Marius ang mapagkukunan ng Rimscale, kami ay mga alagad ng Emperor Tapia. May hawak kaming pantay na katayuan bilang kanya. Tama iyon. Maaari tayong magpakita ng paggalang at sundin siya. Gayunpaman, kung siya ang nagagalit sa atin, madali nating mapunta ang ating sariling mga paraan. Ano ang iminumungkahi mo? Nakalimutan mo ba ang lahat ng sinabi sa amin ni Master bago siya pumasok sa pag-iisa? Hindi nauugnay iyon. Ang gobernador ng Yin ay hindi mula sa mapagkukunan ng Rimscale. Nagtatanggol kami laban sa mga mananakop. Naririnig ang kanilang talakayan, si Emperor Dravko, din sa walang bisa, ay agad na nagalit. Ikaw ay tanga. Nagdulot ka ng isang malaking sakuna at hindi mo pa rin napagtanto ang iyong mga pagkakamali. Galit na galit si Emperor Tapia kapag siya ay bumalik. Ang mga espiritual na banal ay pinaihit ang kanilang pag-alit na glares kay Emperor Dravko. Ano ang kahulugan nito? Ito ba ay isang gawa ng paghihimagsik? Ang galit na boses ng banal na Marius ay nagmula sa malayo. Ang mga espiritual na banal na malapit ng salakayin si Emperor Dravko ay agad na nagyelo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7127. Ang banal na Marius ay lumitaw sa tabi ni Emperor Dravko, ang kanyang mukha ay madilim na may galit. Bunch mo ng mga bastards, hindi ko rin ma-focus ang aking argumento dahil sa paligid mo. Mayroon ka bang anumang kaugalian? Matapos marinig ang kanyang pagsaway, ang mga espiritual na banal ay nagpalitan ng sulyap. Bagaman nanatiling tahimik sila, hindi nila itinago ang kanilang hindi kasiya siya. Inilagay ng banal na si Marius ang kanyang kamay sa likuran at tiningnan si Lark, na umiikot pa rin sa walang bisa. Alam ko na ang iyong form ng dragon ay malakas, Lark. Hindi na kailangang ipakita. Dumura ang gobernador ng Yin ngayon, o kukunin ko ang iyong mga kaliskis. Sumingit si Lark, ang gobernador ng Yin ay hindi mula sa mapagkukunan ng Wormscale. Gayunpaman, binigyan mo siya ng kontrol dito. Ito ay paglabag sa aming mga patakaran. Ipinagkanulo mo ang tiwala ni Emperor Tapia. Ang banal na Marius ay sumingit, kino-question mo ba ako? Mukhang lumaki ka ng ilang mga bayag at nais na maghimagsik laban sa akin. Tulad ng malapit na siyang kumilos, isang nakasisilaw na lotus na namumulaklak sa napakalaking katawan ng dragon, na lumalakad sa walang bisa. Ang hindi inaasahang paningin na ito ay nagulat sa banal na Marius, Taichu, Emperor Dravko, at iba pang mga espiritual na santo. Sigaw ni Lark, ikaw ang magsusupol ng mapagkukunan ng Wormscale, Divine Marius. Dapat kang maging mas nababahala sa aming kapakanan, hindi isang tagalabas. Panipi. Ang mukha ng banal na Marius ay kumalas, ngunit nanatiling tahimik siya. Sa sandaling iyon, isang pangalawang lotus ang namumulaklak sa katawan ni Lark. Nagmamadali si Taichi, hindi, huwag. Ang gobernador ng Yin ay may balak na pumatay. Mapanganib siya. Hindi lamang niya isinama ang 3 kayamanan, ngunit nakuha din niya ang wala sa espada, ang nemesis ng mga nilalang Wormscale. Napagtanto ang gravity ng sitwasyon, mabilis na inalis ng banal na si Marius ang kanyang mga kamay at sumigaw, huwag maging pantal, si Yin Governor. Kahit na si Lark ay hindi tapat, hindi siya tunay na masama. Ang isang maliit na parusa ay sapat na. Si Thea, na nasa loob ng tiyan ni Lark, ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, ligaw na tumawa si Lark sa kanilang mga salita. Nonsense, Divine Marius. Kung siya ang gobernador ng Yin o gobernador ng Yang, kahit na ang isang landas na emperador ay hindi mailigtas siya mula sa aking tiyan. Ang kapaligiran ng aking tiyan ay katumbas ng 5 landas ng mga gate ng emperador ng kataas-taasang landas. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, maraming mga lotus ang biglang namumulaklak sa buong kanyang napakalaking katawan.
Napagtanto ni Lark na may isang bagay na hindi maganda at agad na nagbigkas. Ano ang nangyayari? Bakit maraming mga lotus? Boom! Ang isang pagsabog ay biglang nag-ambala kay Lark. Ang mga lotus na sumasakop sa kanyang katawan ay detonated at agad na nawasak ang kanyang katawan. Ang dugo at laman na nakakalat mula sa putok habang ang kanyang mga nakamamatay na hiyawan ay sumigaw sa buong lugar. Hinaplos ng banal na Marius ang kanyang noo sa pagkabigo at nagbulong, tapos na. Ang kanyang tunay na anyo ay nawasak. Panipi, ipinikit ni Taicho ang kanyang mga mata at sinabing, ang kanyang pagmamataas ay nagdulot ng kanyang pagbagsak. Ang walang bisa na puno ng pagsabog, at ang mga nakalulungkot na hiyawan ni Lark ay sumigaw. Si Emperor Dravko at ang 8 espiritual na mga banal ay natakot, nagyelo sa takot. Di nagtagal, sa gitna ng walang katapusang pagsabog, isang magandang figure ang lumitaw sa isang napakalaking umiikot na lotus, kumikinang na may sagradong ilaw at nagpapalabas ng isang banal na aura na nag-utos ng pagsamba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7128. Sinabi ng banal na Marius na ikinalulungkot, masarap na lumaban, ngunit hindi mo ba ito kinuha, si Governor? Bumantong hininga si Taicho at nagkomento, hindi mo dapat sirain ang kanyang tunay na anyo. Hindi alintana, hindi ka ang binibini ng Wormscale Source. Panipi. Dahan-daang binuksan ni Thea ang kanyang mga mata at nag-ambala, sapat na. Dapat mong makita ang nangyari. Hindi nila kinikilala o ipinakita sa akin ang paggalang bilang mapagkukunan ng Wormscale. Nirerespeto ka ba nila, ang banal na Marius? Maaari pa nilang baliwalain ang pagkakasunod-sunod ng Wormscale tokens, kaya ano ang paggamit ng mga patakaran? Kung hindi sila kumbinsido, lalaban ako hanggang sa wala silang pag-aalinlangan. Kaya, paano natin ito gagawin? Nais mo bang lumapit sa akin ng paisa-isa o lahat? Inatasan ni Thea ang kanyang tingin sa natitirang 8 espiritual na mga banal. Ang mga espiritual na banal ay lumakad pabalik sa kakilakilabot, natatakot na magbigkas ng isang salita o kahit na huminga. Ang banal na Marius ay napahiya sa kanyang mga salita. Si Taicho, na nakatayo sa tabi niya, ay biglang sumabog na tumatawa. Iyon ba ang subordinate na iyong napili? Medyo nakakaaliw siya. Tulad ng kung sa wakas ay nakakahanap ng isang target upang may bulalas ang kanyang pagkabigo, ang banal na si Marius ay nag-snap, manahimik ka. Hindi ko makakalimutan na mayroon ka kung manahimik ka lang sandali. Nagretort si Taicho, ikaw. Bigla, isang malakas na dagandong ang nag-ambala sa kanilang argumento. Sa palagay mo magagawa mo ang nais mo sa Wormscale Source. Dadalhin kita. Sinamahan ng isang dumi na hangin, isang malakas na puwersa na lumayo patungo kay Thea. Nahaharap sa pag-atake, tinawag ni Thea ang isang malaking hadlang na hadlang sa paligid. Boom! Ang raging force ay tumama sa hadlang, naghuhugas ng tubig sa lahat ng dako at nalulunod ang mapagkukunan ng Wormscale sa malakas na pag-ulan. Ang nakakalat na tubig ay biglang nagbago sa hindi mabilang na mga bolts at apoy ng kidlat, naganap na nakapaloob sa hadlang na translucent. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay lumipat si Thea. Inunat niya ang kanyang mga braso, at maraming mga lotus ang bumubuo ng isa pang hadlang upang pigilan ang pag-atake ng apoy at kidlat. Unti-unting, ang noo ni Thea ay nalubog sa pawis, at wala na ang kanyang kalmado. Sa sandaling iyon, kinilala niya na ang kanyang kalaban ay isang malalakas na powerhouse at mahirap na mapaglabanan ang mga pag-atake. Nag-isip si Thea, sino siya? Sa sandaling iyon, ang banal na Marius, Taicho, at Emperor Dravko ay nagtaka at huminga sa sorpresa. Ang 8 espiritual na mga banal ay agad na lumuhad at yumuko sa paggalang na parang nakahawak sa kanilang buhay. Paano makakasama ka ng isang tulad ng aking kulog na galit? Lumuhad at humingi ng tawad, maaari kong isaalang-alang ang pag-iwas sa iyong buhay. Ang isang malakas na tinig ay nagmula sa walang bisa, na nagpapadala ng mga panginginig sa gulugad ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7129. Na nakikita ang Thea na nagtitiis ng apoy at kidlat na may nasasaktan na ekspresyon, biglang nabalisa ang banal na Marius. Tinanong ni Emperor Dravko, sino siya? Bakit hindi ko pa siya nakita? Ang banal na Marius ay dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata at sumagot, siya ang Wormscale Source,
Griffin Lorenzen. Nang marinig ang pangalan, ang ekspresyon ni Emperor Dravko ay nagbago ng malaki, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Agad niyang tinanong, ibig mo bang sabihin si Sir Griffon, isa sa 3 dakilang kabanalan ng Health Realm, isang transcendent na naaayon sa Wait Arapat at Emperor Tapia? Ang banal na si Marius ay nagbuntong hininga ng basta-basta at dahan-daang tumango. Tiningnan ni Emperor si Thea, na pinahihirapan ng apoy at pag-iilaw, pagkatapos ay sinabi, kami ay nasa problema. Kahit na si James ay hindi maaaring mailigtas siya. Binuksan ng banal na Marius ang kanyang mga mata at sinabing, dapat nating iligtas siya. Kung hindi, paano ko ito ipapaliwanag kay James? Pagkatapos magsalita, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang nakasisilaw na ilaw, at agad siyang nagbago sa isang hayop na lilang ginto. Ang kanyang mga tent heart ay umabot sa apoy at pag-iilaw sa paligid ng Thea, pagkatapos ay nagsimulang ilipat ang mga ito sa kanyang bibig. Biglang nakataas ang ulo ni Thea at sumigaw, hindi ka isang laban-laban sa kanya. Iwanan. Panipi. Ang banal na Marius, na inihayag ang kanyang tunay na anyo, ay hindi pinansin ang kanyang pakiusap at patuloy na nilamon ang apoy at kidlat. Sa sandaling iyon, isang marilag na tinig ang sumigaw mula sa walang bisa. Napakahiya mo, Marius. Habang kumukupas ang boses, hindi mabilang na apoy at kidlat mula sa nakapalibot na walang bisa na nasasaktan patungo kay Thea na may higit na lakas. Matapos maubos ang huling apoy, ikinakalat ni Marius ang kanyang buong napakalaking katawan sa hugis ng isang tagahanga ng kamay upang protektahan siya mula sa mga pag-atake. Ang bawat welga ng kidlat ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang malalaking form, na naglalantad ng buto. Habang nagsara ang apoy, ang kanyang scorched na laman ay naghist at naglabas ng hindi kilalang puting usok. Sa ilalim ng pagsalakay ng walang tigil na kidlat at apoy, ang katawan ni Marius ay lalong napapabagsak ng inferno at electrical fury. Di nagtagal, ang kanyang katawan ay halos ganap na nasunog. Gayunpaman, sa kabila ng labis na pag-atake, nanatili siyang matatag sa pagprotekta kay Thea, na hindi nagpapakita ng tanda ng pag-urong. Banal na Marius, sumigaw si Thea, ang luha na dumadaloy sa kanyang mukha, tinangkang lumaya mula sa kanyang proteksyon, upang makita lamang ang kanyang sarili na hindi natitinag. Sa sandaling iyon, isang kaaya-aya na figure ang sumugod, na lumilitaw sa itaas na mga balikat ni Marius. Siya ang aking tao. Ako lang ang maaaring saktan siya. Ang iba, ay nagmamakaawa. Sa pamamagitan ng isang nag-uutos na ungol, pinalawak ni Taicho ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang stream ng nakasisilaw na ilaw upang mabuo ang mga proteksyon na hadlang upang hadlangan ang barrage ng kidlat at apoy. Nagprotesta si Marius, bakit ka nakagambala, ikaw ay hanggal na babae. Lumabas ka rito, hindi ko pinahahalagahan ang iyong tulong. Sumiksik si Taicho, sino ang humihiling sa iyong pagpapahalaga? Iniverting mo ito. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng aking minamahal na gobernador na si Yin, hindi ikaw. Iginiit ni Marius, iwanan, bago siya makatapos, isa pang figure na naghahatid ng isang scepter ay sumabog at kumuha ng posisyon sa kanyang iba pang balikat. Agad siyang nagtapon ng mga makukulay na ilaw sa paligid nila upang ipagtanggol laban sa kidlat at apoy. Sigaw ni Marius na may tinig, nababaluktot ka rin sa pagdaragdag sa kaguluhan, Dravko. Iginiit ni Dravko, hindi ako nagdudulot ng anumang problema. Hindi ko lang makaya na makita ang gobernador ng Yin. Matapos magsalita, itinuro niya ang kanyang kamay, at isang napakatalino na lilang gintong gate na material. Ang isang malakas na likas na enerhiya ay agad na lumitaw at nakapaligid sa Dravko. Walang sinabi si Marius, kung hindi ka na mamagitin, marahil ay mahikayat ko siyang tumigil. Ngunit ngayon, ang isang malakas na boses ay agad na sumabog mula sa walang bisa. Ang Gate of Creation. Kahanga-hanga. Gayunpaman, ang 5 landas ng mga emperador ay hindi sapat upang tumayo laban sa akin. Kahit na lumitaw si Lord Goyo o Xanthocus, hindi sila makagambala sa mga gawain ng Wormscale. Habang ang boses ay sumakay, isang kamangha-manghang kamay ang lumitaw sa walang bisa at bumaba sa gate ng paglikha. Panipi. Wasakin. Ang kanyang nag-uutos na boses ay lumusot, at ang kamangha-manghang kamay ay umabot sa gate at kumuha ng isang bead. Sa susunod na sandali, nawala ang gate ng paglikha.
Si Drovko ay naglabas ng dugo at bumagsak mula sa balikat ni Marius. Layla, sumigaw ng sabik si Thea. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang nakasisilaw na lilang pula na glow at tinusok sa mga hadlang. Si Marius, Taichu, at ang lahat ay naggasp habang sumailalim sa isang marahas na pagbabagong anyo sa loob ng lila-pula na ilaw. Buliwin ni Taichu na sabik na, maaaring sumuko siya sa isang napinsalang landas. Umiling-iling si Marius at nagprotesta, hindi. Hindi ka dapat, siyin Governor. Sa kasamaang palad, huli na. Matapos masira, walang tigil na tinawag ni Thea ang ilang mga lilang itim na lotus at nawalan ng apoy at kidlat. Ang mapagkukunan ng Rimscale ay nanginginig ng marahas habang ang mga pagsabog ay naganap ng sunod-sunod. Sa gitna ng kaguluhan, ang mahiwaga na nakagugulo sa mga anino sa wakas ay inihayag ang kanyang sarili sa gitna ng isang pag-agos ng kulay abon na ambon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7130. Witnessing na ito, ang banal na Marius ay pinalawak ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Si Taichu, na nakasaksi sa kanyang napakalaking balikat, ay sumasalamin sa kanyang ekspresyon. Si Thea ay hindi nakinig sa anumang bagay habang gumawa siya ng isang beeline para kay Emperor Drovko. Ang mahiwagang figure ay biglang nag-shock, ikaw ay isang nakaligtas sa 81 muling pagkakatawang tao, at ang iyong pagiging matatag ay talagang kapuri-puri, siyin Governor. Ngunit ngayon, kung ibubunyag mo ang iyong tunay na sarili o sumuko sa demonyo sa loob, ang iyong kapalaran ay selyadong. Walang sino mang hindi iginagalang ang mapagkukunan ng Rimscale ay maaaring mag-iwan ng hindi nasaktan. Si Griffon ay kumalas sa kanyang kamay, at ang isang ilog ng mga bagyo at mga planeta ay lumusot. Kahit na ang mga nilalang na kasing lakas ng banal na Marius at Taichu ay agad na nasasabik sa mabigat na pag-atake na ito. Sa walang bisa kung saan nakatayo si Thea, isang kulog na pagsabog ang sumabog at nagdulot ng pagkalat ng isang shockwave. Ang mga paggalang ng pagsabog ay nag-raise ng lahat sa loob ng Rimscale na mapagkukunan upang gumuho, kahit na kumatok sa 8 espiritual na mga banal. Ang mapagkukunan ng Wormscale ay nakatayo bukod sa mga labas ng mundo. Sino mang naghihimok sa atin, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ay mapipinsala. Ang nag-uutos na boses ay bumagsak sa buong walang bisa, nagtataguyod ng takot at gulat sa lahat ng narinig nito. Lumitaw si Griffon tulad ng isang titan mula sa walang bisa, na nagpapalabas ng isang aura ng kawalan ng kakayahan habang siya ay lumakad pasulong sa demonyo ng isang tagumpay. Lumapit siya sa posisyon ni Thea at pagkatapos ay sinuri ang kalangitan ng mga labi. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya, ang iyong salungatan ay walang kinalaman sa mapagkukunan ng Rimscale. Huwag masira ang kabanalan ng lugar na ito. Ang iyong asawa ay maaaring magkaroon ng ilang kasanayan, ngunit hindi siya walang talo sa loob ng mas malaking larangan. Habang ang kanyang mga salita ay sumakay, isang malabong pag-crack ang sumigaw mula sa alikabok sa ibaba. Sumimangot si Griffon at sinabing, alam kong walang kamatayan ka, ngunit kung magpapatuloy kang maging tuloy-tuloy, kailangan kong hatiin ka sa 81 piraso upang maiwasan ka na magdulot ng mas maraming kaguluhan. Gayunpaman, ang katahimikan lamang ang sumagot sa kanya. Umiling-iling si Griffon sa pagkabigo at sinabing, "Hay, kung hindi para sa aking pangako na si Tapia na huwag iwanan ang lugar na ito, gustong-gusto kong matugunan ang iyong mapagmataas na asawa." Bigla, isang malamig na tinig ang nagmula sa ilalim niya. "Upang matugunan ang aking asawa, papatayin mo muna ako." Panipi. Sa isang instant, na sinamahan ng isang resounding blast, isang pag-agos ng mahiwagang ilaw na umakyat pataas, ang potensyal nito na pinilit ang Griffon na umatras. Itinaas ni Griffon ang kanyang ulo at nakita ang isang nagliliwanag na figure na dumadaloy sa walang malay na Drovko. Sumilip siya sa Griffon na may disdain na parang siya ay isang insekto lamang sa ilalim ng kanyang pag-aalipusta. "Napakahusay, yin Governor. Dahil sa kamatayan na hinahanap mo, matutupad ko ang iyong nais." Si Griffon ay may galit na galit. Sa pamamagitan ng isang casual na kilos, pinakawalan niya ang isang marahas na hangin patungo sa Thea. Mabilis na na-teleport ni Thea ang walang malay na Drovko sa kanyang spatial storage, pagkatapos ay nagbago sa isang nakasisilaw na ilaw ng Tayback upang matugunan ang pag-atake ni Griffon ng diretso.
Isang malakas na pag-aaway na nagsimula habang ang ilaw ng Taybak ay nakipag-away sa marahas na hangin, ang bawat isa ay pumutok ang kanilang paligid. Malapit na labanan. Ang paborito ko. Ipinahayag ni Griffin na may ngiti habang nakikipag-ugnay siya sa ilaw ng Taybak ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7131. Ang mga pagkatapos ng dalawang numero ay magkakaugnay habang ang ilaw ay kumikislap sa paligid nila, ang kanilang pagbangga ay napakatindi nito na tila nanginginig ang mga paligid, na lumilikha ng isang kamangha-manghang pagpapakita. Si Thea ay nagsagawa ng parehong long-range at close-quarters battle. Ang kanyang asawang si James, ay naiimpluwensyahan din ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kamay, na higit na tumataas ang kanyang mga kasanayan. Si Griffin, isa sa 3 dakilang kabanalan, ay walang kahirap-hirap na tumugma sa mabangis na pag-atake ng Thea na may perpektong timpla ng pagkakasala at pagtatanggol. Samantala, ang banal na Marius, na muling nakakuha ng kanyang anyo ng tao, ay tumayo sa gitna ng mga lugar ng pagkasira. Napanood niya ang labanan na nagbukas sa kalangitan na may pagkabigla. Si Taicho, sa tabi niya, ay nakatuon din ng mabuti, hindi nais na makaligtaan ng isang sandali ng laban. Bumagsak si Marius, matapos masira, ang 3 kayamanan ng gobernador ng Yin ay umabot sa rurok nito. Mayroon din siyang buong pamana ng pilak. Handa siyang lumabas sa labanan na ito. Bumantong hininga si Taicho, ito ay magiging matigas. Si Griffin ay kasing lakas ng landas ng Wait Ara. Kahit na ang gobernador ng Yin at James ay sumali sa mga puwersa, maaaring hindi nila siya matalo. Panipi. Sumimangot si Marius, sumulyap sa Taicho, at sinabing, ito ang iyong kasalanan. Bakit ka nakagambala? Maaari ko itong hawakan. Ngayon na si Griffin ay determinado na lumaban, walang sino man ngunit si Emperor Tapia ay maaaring huminto sa kanya. Sa sorpresa ni Marius, si Taicho ay nakilala lamang sa kanyang tingin at hindi nagtaltalan. Bigla, si Thunder rumbled sa walang bisa, at si Thea ay sinaktan ng 81 napakalaking bolts ng kidlat at ipinadala na lumilipad. Mabilis na sumunod si Griffin at tinamaan siya ng 10,000 beses. Boom! Sa pamamagitan ng isang malakas na pag-crash, si Thea ay bumagsak sa mga pagkasira ng mapagkukunan ng rim scale at naglabas ng bibig ng dugo. Ang kanyang katawan ay battered at dugo pagkatapos ng pagbangga. Ang gobernador ng Yin, nagmamadali si Marius, at sinundan ni Taicho. Gayunpaman, agad silang pinigilan ni Thea. Si Griffin ay sumigaw ng malakas, lumuhad at humingi ng tawad, si Yin Governor. Isa sa alang-alang ko ang pag-iwas sa iyong buhay. Kung lumaban ka, mawawalan ka ng pagkakataon na muling magkakatulad. Sa kabila ng maraming mga banta, ang nasugatan na Thea ay sumisid sa pagsuway. Lumuhod at humingi ng tawad. Sa kanya, ito ay isang malaking kahihiyan. Siya ang babae ng emperador ng Greater Realms na si James. Ito ay isang suntok sa dignidad ni James na lumuhad sa harap ng ibang lalaki. Sigaw ni Marius, isa ka sa 3 dakilang kabanalan ng Health Realms. Paano mo mapang-api ang isang junior? Mapangahas, nagambala si Griffin, na kumakaway sa kanyang kamay upang ipatawag ang isang marahas na hangin upang patumbahin sina Marius at Taicho. Malamig na idineklara ni Griffin, ito ang iyong huling pagkakataon, si Yin Governor. Pagkatapos nito, dapat lumuhad ang iyong asawa at humingi ng tawad sa iyo. Tumingin si Thea sa mapagmataas na Griffin at sinabi na nakangiting, magiging tanga ka na isipin na lumuhad siya sa harap mo. Umungol si Griffin, arrogant. Kung gayon, ikaw ay lumuhad. Tulad ng pag-atake niya kay Thea, isang nakasisindak na lilang dintong ilaw na Taybak na tinusok sa pamamagitan ng walang bisa. Boom! Sa pamamagitan ng isang malalakas na pagsabog, ang pag-atake ni Griffin ay neutralisado. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7132. Sa sandaling iyon, si Thea, na naghanda ng sarili upang harapin ang kanyang ika-82 na muling pagkakatawang tao, biglang binuksan ang kanyang magagandang mata. Ang isang lilang gintong ilaw na Taybak ay mabilis na bumagsak sa walang bisa, na pinakawalan ang isang mabangis na hangin. Ang hindi mabilang na mga ilaw ng lilang gintong Taybak ay napuno ang paligid, at ang isang pag-alit na aura ay sumasaklaw sa puwang. Ang mapagkukunan ng worm scale ay nakaligtas ng marahas. Kasabay nito,
Ang puwersa ay nabilanggo at pinigilan ang mga nilalang at halaman, na iniwan silang nanginginig at walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Ang isang mapagmataas at kaakit-akit na ngiti ay kumalat sa mukha ng dugo na may dugo. Siya ay nakamamanghang maganda at hindi mapigilan na mapang-akit. Si Marius at Taichu, naramdaman din ang takot na ito, ay tumangala sa kakilakilabot. Iyon ay, nabigla si Marius na hindi siya makapagpatuloy. Tanong ni Taichu na nanginginig, iyon ba ang Wuya Demon Slayer Sword? Ito lamang ang pangatlo sa huli na 6 na tebak. Gayunpaman, paano ito napakalakas? Umiling-iling si Marius at sinabing, hindi lamang ang tebak. Ang lakas ng wielder ay gumaganap ng malaking bahagi sa potensyal nito. Sabik na tinanong ni Taichu, maaari ba itong maging Lord Goyo? Ngunit hindi ba siya abala sa pakikitungo sa hukbo ni Xanthocus? Nag-squint si Marius at tumugon, Lord Goyo. Kung mayroon siyang ganoong lakas, napapahamak si Xanthocus. Kung ikukumpara sa pagkabigla na nadama ni Marius at Taichu, ang mukha ni Griffon ay napilipit sa galit. Ang kanyang pag-atake kay Thea ay neutralisado, at naramdaman niyang labis na nasaktan na ang isang tao ay nangahas na kumilos ng matapang sa mapagkukunan ng rim scale na kasama niya. Sino ito? Mapahamak ito. Sa pamamagitan ng isang dagandong, si Griffon ay sumalampak sa kanyang kamay, at isang mahabang tebak ang lumayo mula sa kanyang kamay at binaril patungo sa lila na gintong tebak na walang bisa. Sa kasamaang palad, ang 64 na mga pag-atake ng mga espada ng Griffon ay tumagal lamang sandali bago nilamon ng ilaw ng lila gintong tebak, na walang iniwan. Si Griffon ay nagungol at nagngangalit, nilamon nito ang aking blade ng kaluluwa. Magaling, mahusay. Hindi ko nakatagpo ang isang kakilakilabot na kalaban sa mahabang panahon. Pagkatapos magsalita, nagbago siya sa isang light beam at lumubog patungo sa lila ng lila na ilaw. Boom! Sa pamamagitan ng isang resounding crash, ang lila gintong ilaw na ilaw ay biglang nahati sa dalawa at sinalakay si Griffon mula sa magkabilang panig. Isang mabangis na labanan sa pagitan ng dalawa ay sumabog sa walang bisa. Nanlaki ang mga mata ni Marius sa pagtataka. Bakit nakikipaglaban si Emperor Griffon ng isang tebak? Huminga ng malalim si Taichu at sinabing, hindi iyon ordinaryong tebak. Tila nawala ang isip ni Griffon. Panipi. Habang pinapanood nila ang labanan ay nagbukas, nawalan ng lakas si Thea at gumuho. Sa sandaling iyon, ang isang lilang ginto na beam ay sumabog sa walang bisa, at isang gwapong tao sa isang itim na balabal na material upang mahuli siya bago siya tumama sa lupa. Narito ka sa wakas, honey. Natagpuan sa mga bisig ng lalaki, nagpakita si Thea ng isang ipinahayag ng ngiti. Manatili ka sa akin, sinta. Pinindot ni James ang dalawang daliri sa kanyang katawan. Bigla, lumitaw ang isang napakatalino na lilang gintong ilaw at pinalilibutan siya. Napangiti si Thea kay James at sinabing, ayos lang ako. Medyo pagod lang ako at gusto kong matulog. Niyakap ni James si Thea ng mahigpit at sinabi, okay lang. Babawi ka na sa lalong madaling panahon. Narito ako. Hindi na kami maghiwalay. Panipi, mahina ang sinabi ni Thea. Ang taong iyon ay talagang malakas. Kailangan mong maging maingat sa pakikitungo sa kanya. Hindi siya natatakot na labanan ang 3 kayamanan. Inaasahan ko na siya ay isa sa maalamat na 3 dakilang kabanalan. Panipi. Dahan-daang itinaas ni James ang kanyang ulo, na inihayag ang kanyang mga mata ng dugo. Sumigaw siya, kahit na sino siya, papatayin ko siya para masugatan ang aking asawa. Nagmamadali si Thea na umiling-iling sa kanyang ulo at sinabing, hindi. Si Marius ay isang kakilala sa iyo, at ang mapagkukunan ng worm scale ay makikinabang sa amin. Hindi mo lamang mapapawi ang mga ito. Nang makita ang pagkabalisa sa mukha ni Thea, huminga ng malalim si James. Ang hanggal na babaeng ito ay palaging nag-iisip tungkol sa akin. Sa ilalim ng mga lilang pula at lilang ginto na ilaw, ang katawan ni Thea ay nagsimulang gumaling ng mabilis. Ang ulo ni Thea ay tumagilid, at siya ay nanghina sa mga braso ni James. Honey, tumingin si James at tumawag ng sabik. Ang kanyang tinig ay lumubog sa buong mapagkukunan ng worm scale, na nagdulot ng marahas na nanginginig. Si Griffon, na nakikibahagi sa 2 lila gintong ilaw na tebak, ay tumalikod sa kanyang ulo. Kung paanong siya ay ginulo, ang 2 lila gintong mga ilaw ng tebak ay sumakit sa kanya,
at 2 malaking madugong sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Nawala. Si Griffin ay sumabog na may nakasisindak na enerhiya na espiritual at agad na kumatok ang 2 ilaw ng lilang gintong tibak. Habang ang espiritual na enerhiya ay napatalsik, ang hindi mabilang na mga ilaw ng tibak ay nasira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7133. Amidst ang walang tigil na pagsabog na sumasabay sa walang bisa, ang banal na Marius at Taicho ay may nakagulat na mga ekspresyon. Ang iba pang 8 espiritual na mga banal, na itinapon ng libo-libong mga light years ang layo ng lakas ng pagsabog, ay hindi rin naniniwala. Agad na sinira ni Griffin ang mga lilang gintong mga ilaw ng tibak sa isang galit at materialized sa walang bisa sa itaas ni na James at Thea. Tumingin siya sa ibaba at sinabi na hindi ka nais-nais, ikaw ba ang Mortal Emperor, isa sa mga napili? Hindi pinapansin si Griffin, mahinahon na pinunasan ni James ang dugo mula sa labi ni Thea. Si Griffin ay sumigaw, sinasabi ng iyong asawa na ikaw ang una sa mas malaking realidad na isinama ang 3 kayamanan at ikaw ang hinaharap na pinuno ng Health. Nanatiling tahimik si James, may posibilidad na mag-ayos. Ang tawa ni Griffin ay napuno ng walang bisa. Nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga powerhouse, ngunit wala pang tumutugma sa iyong katapangan at kamangmangan. Gusto kong makita kung mayroon kang lakas upang tumugma sa iyong saloobin. Nilinis ni James ang dugo sa mukha ni Thea, nagbuntong hininga, at sinabing, haharapin natin ang mga pagsubok sa buhay at tumanda ng magkasama. Dahil pagod ka na, magpahinga ka na ngayon, mahal ko. Iwanan ang natitira sa akin. Panipi, itinaas ni Thea si Thea, tumayo, at ipinikit ang kanyang mga mata. Bigla, lumitaw ang itim at puting mga dragon at dinala si Thea sa walang bisa. Inunat ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na hindi nagpapakilalang gas na nakabalot sa kanyang katawan. Ang mga browser ni Griffin ay lumabo habang pinapanood niya ang pagkalito. Nagbulong din si Marius ng pagdududa, anong uri ng kapangyarihan iyon? Sagot ni Taicho, hindi pamilyar sa akin. Nahusay na si James mula nang huling nakita namin siya sa gate ng misteryo. Ipinikit ni Marius ang kanyang mga mata at sinabi, galit na galit si James. Nasaksihan ko na ang kanyang galit. Maaaring ito ay magbaybay ng problema para sa mapagkukunan ng Wormscale. Tumango si Taicho, kinikilala ang grabidad ng sitwasyon. Sa pamamagitan ng isang malalakas na sigaw, itinuro ni James ang 2 daliri sa walang bisa. Agad na, isang lilang ginto na gate na material, naglalabas ng isang malawak, hindi nagpapakilalang gas. Inikat ni James ang kanyang kamay, at si Thea, na dinala ng 2 dragon, nawala sa mga nagliliwanag na ilaw ng gate. Anong sorcery ito? Bumagsak si Taicho, kamay sa bibig. Nanlaki ang mga mata ni Marius sa pagkabigla habang nasasaksihan niya ang pagsasara ng gate. Maaari niyang gamitin ang misteryosong enerhiya upang buksan ang isang special gate. Maaari ba itong mga hulugan ng isang pang-anim na gate na malapit ng lumitaw? Isang ika-6 na gate. Ang kawalan ng paniniwala ni Taichi ay maaaring mapatla. Nang mawala ang gate, inatasan ni James ang kanyang tingin kay Griffin, na lumakad sa itaas. Ikaw ba ang nakakasama sa aking asawa? Ang tinig ni James ay mapanlinlang na tahimik, na nakalaced sa galit na puot. Hindi maiwasang makaramdam si Griffin ng isang shiver sa kanyang gulugad. Gayunpaman, pinahintulutan niya ang kanyang sarili at sumagot, kailangan niyang ituro ng isang aralin tungkol sa pagnanakaw ng token ng Wormscale. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, tinawag ni James ang 2 lilang gintong mga ilaw ng tibak at pinagsama ito sa isa. Nararamdaman ang nakasisindak na puwersa, hinigpitin ni Griffin ang kanyang kamao. Napagtanto niya ang kalaban na haharapin niya ay hindi katulad ng anumang nakatagpo niya dati. Ang binata sa harap niya ay nagpalabas ng isang aura na lumampas sa 4 na kinuha niya ngayon ng 10,000 beses. Kahit na sina Lord Goyo at Xanthocos ay tila mas mababa sa paghahambing. Ang pagbrand ng lilagintong ilaw na ilaw, umakyat si James sa kalangitan ng walang babala, huminto lamang kapag naabot niya ang antas ni Griffin. Ang kanyang mga mata ay naliligaw, ang kanyang buhok ay kumikislap ng hangin, at ang kanyang aura ay puspos ng dugo. Ang makapangyarihang puwersa na inilabas niya ay nagdulot ng buong 49 na langit na manginig.
Sa pagmamasid sa nakamamanghang display na ito, si Griffon ay kinakabahan ngunit napigilan mula sa agarang pagkilos. Samantala, sina Marius at Taicho ay hindi makatiis sa labis na lakas sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Nagbulong si Marius habang nahihirapan laban sa malakas na puwersa. Ang lakas ni James ay hindi sukatin. Kinuha niya si Taicho upang makatulong na patatagin siya at nagkomento, nalampan niya ang aming mga inaasahan. Maaaring masira niya ang mapagkukunan ng rim scale. Bitterly sinabi ni Taichi, kasalanan mo ito. Panipi, kinontra ni Marius, hindi ako maaaring gampanan. Habang tumindi ang pagpatay sa aura ni James, nahulog si Griffon sa isang galit na galit na galit. Hindi na matiis ang suppressive na kapaligiran, gumawa si Griffon. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang balabal na napunit at nagkalat sa walang bisa. Gaano ka manggahas? Umungol si Griffon at sinisingil kay James. Gayunpaman, si James ay nanatiling mahinahon sa lugar. Hawak niya ang isang ilaw ng tayback, matiyagang naghihintay sa loob ng kaguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7134, Phantom Massacre. Sigaw ni Griffon, pagkatapos ay biglang nagdoble at nakapaligid kay James. Si James ay nasa gitna, kinubkob ng mga makapangyarihang phantoms. Habang nakipaglaban siya sa kanilang walang tigil na pag-atake, ang mga pag-flash ng mga ilaw ng tayback, mga parang multo na palad, masiglang apoy, at kidlat na ipininta sa kalangitan. Nahaharap sa maraming mga supernatural na kapangyarihan, mahinahon na tumayo si James sa lugar. 9 lilang ginto na lotus, 49 na gintong lotus, at 81 jade lotus na naging materialized at nabuo ang isang 3-layered form upang sumipsip ng mga pag-atake. Ang panonood mula sa mga lugar ng pagkasira, ang mga dakilang Diyos na sina Marius at Taicho ay nagpakita ng mga pagpapahayag ng lubos na pagtataka. Halos hindi sila makapaniwala na si James ay maaaring manatiling napakalaking binubuo sa ilalim ng walang tigil na pagsalakay ng Griffon. Ang nasabing kapangyarihan at kasanayan ay matagal nang lumampas sa mga emperong landas, na umaabot sa isang estado ng transcendence. Maging sina Xanthocos at Lord Goyo ay malamang na may iwan sa alikabok. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbuntong hininga si Marius at sinabi ng sentimentally, hindi ko naisip na si James ay lalago sa ganoong lawak. Tumingin si Taichi sa kanya at tinanong, kilala mo ba siya? Anong pagkakakilanlan ang nakilala mo sa kanya? Pinahihit ni Marius ang kanyang mga mata at sumagot, wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw. Si Taichi ay hindi nagsalita. Samantala, galit na galit si Griffon matapos makita ang kanyang mga multo na hinihigop ng porma sayon. Mapahamak ito. Worm-scale beings. Sa isa pang dagandong, ang langit ay biglang napuno ng mga pulang ulap at lumiligid na kulog. Hindi mabilang na nagliliwanag na mga planeta na bumaba tulad ng isang pagbaha ng mga meteors. Ang mga bundok, ilog, halaman, at nilalang ay lumitaw mula sa mga planeta, na singilin kay James. Agad silang nahuli sa pagbuo ngunit inilunsad ang mabangis na pag-atake. Sa ilalim ng walang tigil na onslaughts, ang tatlong pagbuo ng kayamanan ni James ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Si Griffon ay sumigaw ng malakas, ang iyong tatlong kayamanan ay walang espesyal. Sa palagay mo ba ay sapat na ang pagkuha ng isa sa mga swords na demonyo ng Wuya Slayer ay sapat na upang hindi ka malalampasan? Gaano kaloko? Ngayon, kahit na dinala ni Xanthocos ang gate ng misteryo o si Lord Goyo ay nagpakita ng unang tatlong espada ng Wuya Demon Slayer Sword, kakailanganin pa rin nilang yumuko sa harap ko. Habang natapos ang galit ni Griffon, hindi mabilang na mga halaman ang lumakas kay James. Boom! 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 Ang walang katapusang pagsabog ay sumabog sa paligid ni James, na nagpapadala ng mga shockwaves sa kanyang pagbuo. Napapaligiran siya ng hindi mabilang na mga hayop, na naghahatid ng walang tigil na pag-atake sa kanya. Nang makita si James ay unti-unting napuspos sa loob ng mabangis na pagsalakay, tumawa si Griffon. Haha! Ano ang maaari kong asahan mula sa isang mortal lamang? Hindi mahalaga kung gaano kataas ang pag-akyat mo, ikaw ay pinagmulan ng pinagmulan at kapalaran kahit gaano kataas ang iyong pag-akyat. Ang isang ant ay palaging magiging isang ant. Panipi. Sa gitna ng kanyang ligaw na pagtawa,
Ang kaguluhan sa paligid ni James ay unti-unting hamupa at nagsiwalat ng isang kalmadong puwang sa loob ng porma sayon. Ang hindi nagpapakilalang gas sa paligid ni James ay mabilis na nagtipon at nabuo ang isang binata na may dumadaloy na pulang buhok, na naglalabas ng aura ng Diyos ng digmaan. Siya, parehong demonyo at sagrado, radiated banal at demonyong ilaw, exuding hindi may iwasang kagandahan at kataas-taasang pangangibabaw. Siya ay si James, na buong kapurihan matapos ang pagtitiis ng hindi mabilang na pag-atake mula sa Griffin. Biglang tumigil ang pagtawa ni Griffin, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ito. Paano ito posible? Walang sino man ang maaaring umiwas sa aking mga supernatural na kapangyarihan, gayunpaman ikaw. Panipi. Mahinahon na sinabi ni James, ngayon na ang iyong pagganap ay natapos na, ito na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7135. Griffin ay nanginginig at bumalik sa kakilakilabot. Hindi ito magiging totoo. Anong uri ng halimaw ka? Ikaw ba ang Soramsia ng Wait Arapath? Kung hindi, imposible. Itinaas ni James ang kanyang kamay at nagutos, Rise. Sa susunod na sandali, isang itim na dragon ang lumitaw mula sa kanyang daliri at nagbago sa A. Lightsaber na may masiglang mga kulay. Natigilan si Griffin sa mahiwagang at kakilakilabot na puwersa ng ilaw. Bulalas niya, imposible. Hindi ito maaaring amuya Demon Slayer Sword. Ano ang impyerno? Descend. Dahan-daang sinubaybayan ni James ang dalawang daliri sa hangin. Mabilis na lumitaw ang ilaw, at higit na lumitaw mula rito upang makipag-away sa mga bundok, halaman, at nilalang. Ang magkakasunod na pagsabog ay naganap, na nagiging sanhi ng pag-ubo ng dugo ni Griffin hanggang sa masira ng ilaw ang lahat. Ang kaguluhan sa paligid ni James ay agad na hamupa. Si James at Griffin ay lumitaw muli sa walang bisa. Gayunpaman, ang isang ilaw ay umikot sa ulo ni Griffin. Mapatla ang mukha ni Griffin, ang kanyang katawan ay bumagsak at madugong. Napansin ni Marius at Taichu mula sa mga lugar ng pagkasira, na humuhumaling sa paningin. Nawala ba si Griffin? Sinabi ni Taichu na may nanginginig na tinig, hindi makapaniwala. Kailangan kong umalis at bumalik sa bahay. Tumalikod siya at nagsimulang tumakas sa lugar. Matapos gumawa ng ilang mga hakbang, mabilis siyang lumibot at tumitig kay Marius. Bakit hindi ka tumatakbo? Gusto mo bang mamatay? Bumalik si Marius sa katotohanan at sumagot, ako. Hindi ako maiiwan. Hindi pa tapos si Taichu ay nagmamadali, hinawakan siya, at nag-retort, ano ang hindi natapos? Kailangan mong lumabas kaagad dito. Ang mapagkukunan ng worm scale ay napapahamak. Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Marius ang kanyang macelan na kamay at sinabing, ang asawa at asawa ay dapat isa. Kung ang kamatayan ay naghihintay sa atin, haharapin natin ito. Si Taichu ay nagpupumilit upang makatakas sa kanyang pagkakahawak at sumigaw, umalis ka. Kami ay pilit na ipinares at hindi na kailangang magkasama. Kahit na ang mga ibon ng parehong kagubatan ay pupunta sa kanilang sariling mga paraan kapag ang mga sakuna ay nag-aklas. Iginiit ni Marius, manatili ka. Kung umalis ka, mamamatay ka sigurado. Tingnan. Si Taichu ay malapit ng magtaltalan ngunit itinaas ang kanyang ulo at nakita ang ilaw na lumalakad ng mas mababa sa kalahati ng 1 pulgada sa itaas ng ulo ni Griffin. Bumagsak siya, papatayin ba niya si Griffin? Isa siya sa dakilang kabanalan ni Health. Biglang lumuhad si Marius at hinatak si Taichu upang sundin ang kanyang mga aksyon. Master, ito ako, ang Gorger. Mangyaring extra ang kanyang buhay. Si Taichu, na ngayon ay nakaluhod sa tabi niya, ay tiningnan si Marius na parang halimaw, pagkabigla na nakasulat sa kanyang magandang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7136. James ay sumimangot sa pagdinig ng pakiusap ni Marius. Si Griffin, sa kabilang banda, ay ngumiti kay James. Napakalakas mo, binata. Pinahihintulutan kita. Gayunpaman, duda ako na maaari mo akong patayin. Malamig na iniutos ni James, lumuhad. Hindi makapaniwala si Griffin sa kanyang mga tainga. Si James ay nag-thread ng 2 daliri sa walang bisa, at ang ilaw na lumalakad sa itaas ng ulo ni Griffin ay bumaba at naglabas ng matinding puwersa,
na nagdulot ng yumuko ang tuhod ni Griffin. Si Griffin ay nag-chop ng ligaw at dahan-daang itinuwid ang kanyang mga binti, malakas na pigilan ang mapang-api na puwersa. Umungol si James, lumuhad. Ang ilaw ng ilaw ay naglabas ng isang mas malakas na puwersa. Si Griffin ay bumagsak sa lupa ngunit hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsuko at tinangkang tumayo muli. Nang makita na hindi natitigil si James, sumigaw si Marius, "Huwag gawin ito, Master." Siya ang progenitor ng Wormscale Source. Kung siya ay namatay, ito ay tapos na para sa amin. Hindi pinansin ni James ang kanyang mga kahilingan at kumalas sa kanyang kamay sa hangin. Ang mga ilaw ng ilaw ay tinusok sa katawan ni Griffin, na nagdulot ng dugo. Sa ilalim ng utos ni James, ang lightsaber ay patuloy na tumagos ng mas malalim sa katawan ni Griffin. Sa kabila ng sobrang sakit na sakit, hinaplos ni Griffin ang kanyang mga ngipin at tumanggi na gumawa ng isang tunog. Kahit na nakulong at hindi mapigilan, nais ni Griffin na mapanatili ang kanyang dignidad bilang isa sa dakilang kabanalan. Swoosh! Ang isa pang tibak na tinusok sa pamamagitan ng kanyang katawan, na nagiging sanhi ng pagsabog ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang laman ay unti-unting nawala, na naghahayag ng isang nakakatakot na balangkas. Humingi ng tawad si Marius, "Mangyaring sundin ang aking payo, Master." Kung ang mapagkukunan ng Wormscale ay nawasak, ang Xanthocos at Goyo ay magiging pinakamalaking nagwagi. Ang iyong plano upang maabot ang 49 na langit ay masisira din. Nakakakita ng desperasyon ni Marius, si Taichu, na lumuhad din, ay nagtataas ng ulo. "James, ikaw ang mortal na emperador. Kung hindi para sa iyong sarili, isipin ang mga mas malaking nilalang na buhay. Si Emperor Griffin ay ang progenitor ng Wormscale. Kung papatayin mo siya, ang lahat sa mas malaking realidad ay titigil na umiiral. Ang kaharian sa kalusugan ay mawawala ang lahat, at ang mga mas malaking mga nilalang ay mapapahamak din. Maaari mo bang hayaang maganap ang nasabing sakuna?" Pagdinig ng mga salita ni Taichu, sa wakas ay tinihil ni James ang kanyang pag-atake sa natitirang balangkas ni Griffin. Bagaman hindi niya lubos na naiintindihan ang pagkakakilanlan ni Griffin, kailangan pa niyang isaalang-alang ang kagalingan ng mga nilalang ng Greater Realms. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at maraming iba pang buhay ay maaaring maapektuhan. Habang hindi maiiwasan ang mga buhay na mawala, ang pagsira sa mas malaking realidad ay magiging isang matinding kasalanan na hindi niya madala. Sa kabila ng galit ni James, nanag ang kanyang dahilan. Itinaas ni Marius ang kanyang ulo at sinabing, "Nawasak mo ang kalahati ng kanyang base sa paglilinang, Master. Hindi na siya maaaring magbanta sa iyo. Bukod, ang iyong asawa ay nasugatan lamang. Hindi siya patay. Kung siya ay may kamalayan, pipigilan ka rin niya." Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran, itinaas ang kanyang ulo, at huminga ng malalim. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7137. Tama ka. Kung gaano kabait si Thea, hilingin niya sa akin na ihinto, sumang-ayon si James, pagkatapos ay kumalas sa kanyang braso, at isang mahiwagang puwersa na binaril upang buksan ang gate ng hindi nagpapakilalang. Dalawang higanteng dragon ang lumitaw mula rito, nakabalot sa balangkas ni Griffin, at kinaladkad ito sa gate. Di nagtagal, sama-sama silang nawala. Si James ay hindi nagpapakita ng awa ngunit naramdaman lamang ang oras upang patayin siya ay hindi dumating. Nagpakita siya bago sina Marius at Taichi, na squint at tinanong, "Gorger?" Tumango si Marius at sumagot, "Oo, Master." Nagambala si James, "Ito ba ang iyong Soremsia o ang iyong tunay na anyo?" Ngumiti si Marius ng mapait at sinabing, "Ang mga nilalang Wormscale ay walang Soremsias. Bumaba lang ako doon upang sanayin ang aking sarili." Inabot ni James at tinulungan si Marius mula sa lupa. Siya ay hinalinhan na si Gorger ay hindi isang Soremsia ngunit ang parehong nilalang na nagbago. Nakaramdam siya ng isang mas malakas na koneksyon kaysa sa natuklasan niya na si Xanthocos ay sina Emperor Jabari at Francistes. Ang kanyang emosyon ay hindi maihahambing sa ngayon. Dali-dali na itinuro ni Marius si Taichu at ipinakilala, "Master, ito ang aking asawa na si En." Taichu ay agad na nagambala, "Sino ang iyong asawa? Mula ngayon, mag-aalala ka lang sa iyong Panginoon. Hindi na kailangan para sa akin."
Panipi. Si Marius ay hindi nagsalita. Tiningnan siya ni James at tumawag, Ms. Taichu. Ang magagandang mata ni Taichu ay napuno ng sorpresa habang tinanong niya, kilala mo ba ako? Pupunta ka rin ba sa akin sa isang balangkas? Kung gayon, papatayin mo lang ako sa halip. Panipi. Nawala si James sa mga salita. Hinayla ni Marius si Taichu at sinabing, ano ang pinag-uusapan mo? Hindi mo ba naririnig ang paggalang sa iyo? Agad na naiilawan ang mukha ni Taichu. Hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng gayong mahusay na kaugalian. Sinulyapan niya si Marius at sinabing, itinuring ako ng iyong Panginoon bilang isang iginagalang senior, gayunpaman nais mong maging asawa ko. Wala kang hiya, wala ako sa iyong liga. Natigil si Marius, ha, ano? Bago siya matapos, lumingon si James. Si Taichu at Marius ay malapit ng magtaltalan ngunit naramdaman ang kanyang pag-alit na aura. Agad nilang sinundan ang kanyang tingin at nakita ang 8 espiritual na mga banal sa malayo. Lumuhad sila sa walang bisa, nanginginig at humikbi sa takot. Hinawakan ni Taichu ang sitwasyon at agad na nag-sneer, napakalakas ng mga ito. Sinubukan ni Thea na utusan sila ng Rimscale token, ngunit tumanggi silang sumunod. Hindi nila pinansin ang autoridad ni Marius. Sila, panipi. Hush! Mabilis na tinapal ni Marius ang bibig ni Taichu, pagkatapos ay ngumiti ng awkwardly kay James. Medyo hindi lamang sila, Master. Wala ito. Bago matapos si Marius, naabot ni James at tinanggal ang mga ito upang lumapit. Agad na nakagambala si Marius, natatakot sa darating. Ang 8 espiritual na mga banal ay labis na natakot na sila ay frantically yumoko ang kanilang mga ulo sa lupa. Ang pagkakakilanlan, katayuan, at pagka-senior ay walang kahulugan sa harap ng labis na kapangyarihan. Sa lakas, maaaring kontrolin ng isang tao ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7138. Taichu ay bamulong kay Marius, bakit hindi sila darating? Gusto ba nilang mamatay? Alam ni Marius kung gaano kalala ang sitwasyon, ngunit bago niya masabi, pinakawalan ni James ang isang ilaw ng ilaw at tinusok ang katawan ng isa sa mga espiritual na banal. Boom! Sumabog ang espiritual na santo, at ang kanyang laman at dugo ay bumagsak sa lahat ng dako. Ang iba pang mga espiritual na banal ay napanood ang nakakagulat na eksena sa takot. Sigaw ni Marius, hiniling niya sa iyo na lumapit. Gusto mo bang mamatay? Nakakatakot, ang 7 natitirang espiritual na mga banal ay sumugod sa ulan ng dugo. Mangyaring extra sa amin. Kami ay ignorante at bulag na hindi kilalanin ang iyong kapangyarihan. Nagkamali kami. Kinikilala namin ang iyong lakas. Handa akong maglingkod sa iyo at sundin ang iyong mga order ng walang pag-aatubili. Kami ay mga tanga. Mangyaring extra ang aming buhay. Magsisilbi kaming matapat mula ngayon. Ang mga espiritual na banal ay lumuhad at yumoko, na humihiling kay James para sa awa. Ang kanilang nakaraang pagmamataas at pakiramdam ng kahusayan ay ganap na nawala. Ngayon, kumikilos sila tulad ng mga ants na dati nilang naiinis. Mabilis na tumawag si Marius, Master. Nagambala si James, nasaan ang Wormscale token? Ang mga espiritual na banal ay tumingin sa isa't isa, nalilito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7139. Taichu, sa kabilang banda, ay tumawa ng malakas. Naaawa ako sa iyo na maging namamahala sa mga hanggal na ito. Sila ang mga espiritual na banal ng Wormscale. Gayunpaman, sila ay walang pag-iikot. Kahit na, nais mo pa ring protektahan sila. Nang marinig ang kanyang panunuya, tinakpan ni Marius ang kanyang mga mata. Si James, sa kabilang banda, ay mahinahon na nahati ang token ng Wormscale sa 2 halves. Ang isang nakasisilaw na ilaw ay agad na sumabog mula rito, na nagiging sanhi ng pag-iling ng buong lugar. Ang mga whales mula sa mga nilalang Wormscale ay lumapit sa paligid nila. Ang mga espiritual na banal ay tumigil sa kanilang pag-atake kay Aether at lumingon kay James sa takot. Tiningnan siya ni Marius sa pagkabigla at tinanong, bakit mo sinira ang Rimscale token, Master? Pinino ito ni Emperor Tapia na may espiritual na kakanyahan, na may hawak na kataas-taasang katayuan sa Rimscale source. Nag-squint si James at tinanong, kung mahalaga iyon, paano may mga subordinate na tumanggi sa utos nito?
Ito ay tunay na pagbubukas ng mata. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang isang sirang kalahati at dinurog ito sa abo. Ang mga pagkasira ng mapagkukunan ng worm scale ay nanginginig ng marahas at gumuho muli. Si Marius, Emperor Dravko, Taicho, at ang nakaligtas na mga espiritual na banal ay natigilan sa takot habang nasasaksihan nila ang eksena. Napagtanto nila na ang mapagkukunan ng worm scale ay nasa gilid ng lubos na pagkawasak. Hindi tumigil si James, itinaas ang kalahati ng token, at inulit ang kanyang pagkilos. Ang rimscale Sour Sith Void ay biglang nagbukas-bukas. Sa susunod na sandali, ang kidlat ay kumikislap at apoy ay tumulo sa mga gaps. Ang mga nilalang worm scale ay kinilabutan ng paningin. Sigaw ni Marius, hindi mo masisira ang worm scale source, Master. Solemang sinabi ni James, sinaktan mo ang aking asawa. Ito ay isang krimen na nangangahulugan ng pagpuksa. Kung hindi para sa kahalagahan ng worm scale na kahalagahan, masisira ko na ang lahat. Panipi. Matapos magsalita, ikinakalat ni James ang kanyang kamay, at ang hindi nagpapakilalang gas ay sumisid sa buong mapagkukunan ng worm scale. Sa ilalim ng impluwensya ng hindi nagpapakilalang gas, ang mga mabisyon na apoy at pagsulong ng kidlat ay agad na tumigil. Ang pagsaksi sa kakilakilabot na lakas ni James, lahat ay nagagalit. Ang natitirang mga espiritual na banal ay nagyelo sa kakilakilabot. Sa labas ng kailaliman ay tumataas ang kaharian ng Hilth, kung saan ang hindi mabilang na mga nilalang ay ipinanganak. Ang mga nilalang na ito ay umusbong sa lahat ng mga form sa buhay, at ang lahat ng buhay ay umiiral sa loob ng kakanyahan ng paglilinang. Ang kakanyahan ng paglilinang ay walang pangalan. Ano ang walang pangalan na walang hanggan? Ang walang hanggan ay bumalik sa walang bisa. Ang totoong sarili ay naninirahan sa Zender. Habang ang mga salita ni James ay sumigaw sa buong mapagkukunan ng rimscale, nagsimulang bumagsak muli ang paligid. Maraming pagsabog ang naganap sa buong mapagkukunan ng rimscale, pagpatay sa mga nabubuhay na nilalang at pagsira sa paligid. Ang mga espiritual na banal ay hindi rin naligtas. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mawala, at nagkalat ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, ang hindi nagpapakilalang gas ay agad na nakapaligid sa kanila, na iniwan silang walang kapangyarihan upang tumakas. Ang Taicho at Emperor Dravko ay nag-iisa. Nawasak lang niya ang mapagkukunan ng rimscale. Paano ito posible? Tinakpan ni Emperor Dravko ang kanyang bibig sa pagkabigla, tinitingnan si James sa hindi paniniwala. Sa sandaling iyon, naiiba na si James mula nang makilala siya habang nasa form pa rin ang kanyang Soremsia. Noong nakaraan, hinangaan si James dahil sa kanyang kagandahan, infatuation, tiyaga, at pagpapasya. Ngayon, siya ay tulad ng isang Emperor domineering, mapagpas siya, at isang tao na igagalang at samamba. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7140. Ibig kong sabihin, ang iyong kabanalan, tiningnan ni Taichu si James at sinabing, hindi mo ba alam kung gaano kalubha ang isang sakuna na haharapin ng mas malaking reals matapos na masira ang mapagkukunan ng worm scale? Ang kanyang interrogative stance ay agad na nawala, at ang kanyang saloobin ay lumipat sa isang maliit na batang babae na pansamantalang nagtatanong. Nag-aalala lang si LL tungkol sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang kanilang Panginoon ngayon. Ako. Bago siya matapos, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa walang bisa. Ang isang espiritual na pag-ulan ay naganap at tinakpan ang mga lupain ng rimscale. Yaong mga naligo sa pamamagitan nito ay agad na nadama na na-refresh at masigla. Itinaas ni Taicho ang kanyang ulo at humarap sa ulan, malumanay na umiikot sa lugar. Agad din na nadama ni Emperor Dravko ang pagtaas ng kanyang lakas at kaluluwa. Ito ay nadama na kung sila ay nalinis at pinagpala ng espiritual na pag-ulan. Kasabay nito, ang nakapalibot na lupain ay nagsimulang ibalik sa orihinal nitong estado. Ang mga espiritual na espirito ng espiritual na santo ay nabuhay din at lumitaw mula sa hindi nagpapakilalang mayroon. Naligo sila sa espiritual na pag-ulan, at ang kanilang mga base sa paglilinang ay mabilis na bumuti. Ang lahat ng nawasak ay bumalik sa normal, at ang mga pinatay ay nabuhay na muli. Sa maikling sandali na iyon, ang mapagkukunan ng worm scale ay muling nakakuha ng sigla nito at mas maunlad.
Tumigil sina Taicho at Drovko sa pag-ikot sa ulan at natatakot sa mga pagbabagong nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Bigla, si Marius, na napapaligiran ng isang napakalaking masa ng gas, ay biglang nagpahayag ng kanyang sarili. Siya ay lubos na masaya matapos matuklasan ang kanyang paglilinang ay napabuti ng mga lips at hangganan. Ipinanganak ako. Inilunsad ni Taicho ang kanyang mga mata at sinabing, siya ay mabaliw at lampas sa pag-save. Matapos mabulok siya, lumingon siya kay James at sinabi na maligaya, dahil siya ay muling ipinanganak, nangangahulugan ba na ang aking nakaayos na pag-aasawa sa kanya ay walang bisa? Hindi ko na kailangang maging asawa ko pa, di ba? Tiningnan siya ni James at sinabing, maaari ko lang siyang muling ipanganak, ngunit hindi ko mababago ang kapalaran ng kanyang kasal. Ang magandang ngiti ni Taicho ay agad na nawala sa kanyang tugon. Aking sinta, narito ako. Nagmamadali si Marius at nag-pounce sa Taicho, na nagdulot sa kanila na mahulog. Sinumpa ni Taicho, ano ang mali sa iyo? Maraming tao dito. Napakahiya mo. Agad na lumingon si Emperor Drovko. Lihim siyang sumulyap kay James, pagkatapos ay nagmadali na ibinaba ang kanyang flushed face. Sa sandaling iyon, ang 7 espiritual na mga banal ay lumitaw mula sa hindi nagpapakilalang gas sa walang bisa. Nararapat ang kanilang lakas at pagpapahusay ng paglilinang, sila ay ganap na nababagabag. Matapos mapansin ang naibalik na paligid, labis silang nasisiyahan at agad na lumuhad, na ipinakita ang kanilang paggalang kay James. Salamat sa biyaya ng muling pagsilang, ang iyong kabanalan. Handa akong maging iyong alagad at sundin ang iyong tingga. Matapos ang deklarasyon ni Seraphine, ang iba pang mga espiritual na santo ay gumawa din ng mga panata sa isa't isa. Tumingin si James sa kanila, huminga ng malalim, at sinabing, karapat-dapat kayong mamatay. Gayunpaman, pinayagan kita na muling ipanganak para sa higit na mga lupain. Ikaw ang mga espiritual na banal ng Wormscale Source at dapat na gumanap ng maayos ang iyong mga tungkulin. Kung binigyan mo muli ang mga ito, mapapawi ka. Habang nagsasalita, kumalas si James ng kanyang kamay, at isang mahiwagang gas ang pumapalibot sa mga espiritual na banal. Sa susunod na sandali, isang lilagintong lightsaber mark ang lumitaw sa kanilang mga noo. Nanginig sila bilang isang malakas na puwersa na dumaan sa kanilang mga katawan. Di nagtagal, muli silang nagbabayad sa kanya. Salamat, ang iyong kabanalan. Si Emperor Drovko ay ganap na natigilan sa paningin. Bigla niyang napagtanto na hindi sinira ni James ang Rimscale token sa kabila upang sirain ang Rimscale source. Sa halip, nais niya ang lugar na sumailalim sa isang kompletong muling pagsilang ayon sa kanyang anonymous Taoism. Sa pamamagitan nito, ang mapagkukunan ng Wormcale ay hindi na nasa ilalim ng kontrol ni Emperor Tapia, at maaari siyang maging tunay na Panginoon. Nagulat siya na maaari niyang baguhin ang isang lugar at kumuha ng paggamit ng kanyang sariling Taoism. Iyon ay isang bagay lamang ang magagawa ng landas ng Wait-Ara. Sa pagbabalik tanaw, si James ay isang pambihirang powerhouse nang pumasok siya sa sekta ng Timaeus. Ang lahat ng mga sumusunod na kaganapan ay humanga sa mga tao at tumingin sa kanya, ngunit siya ay ganap na hindi maabot. Ngayon na siya ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya muli, hindi pa rin siya makatayo sa parehong antas tulad niya sa kabila ng pagiging isang emperador ng landas. Lumitaw si Marius sa harap ni James at yumuko ng magalang. Ang iyong kabanalan. Solemang sinabi ni James, tandaan, mula ngayon, ang mapagkukunan ng Wormscale ay wala na sa ilalim ng Emperor Tapia. Mula ngayon, mayroon kang isang Emperor at Empress. Ang mapagkukunan ng Wormscale ay nasa ilalim ng Jade Mora Empire. Lahat ay nagulat sa deklarasyon ni James. Empress. Agad na tinanong ni Marius, Master, ni Empress, ang ibig mong sabihin ay si MS Thea. Tiningnan ni James si Marius at sinabing, huwag mo akong tawagan na. Sa akin, si Phoebe ay palaging kaibig-ibig, hindi isang baluktot na ipinapakita sa publiko ang kanyang pagnanasa. Agad na lumuhad si Marius sa lupa at ipinaliwanag, kapag nagpunta ako sa mortal na kaharian, ito ay isang aksidente na ako ay naging isang babae. Sumusumpa ako ay isang tao. Kung hindi man, mahuhulog ako sa iyo. Para sa ilang kadahilanan, nadama ni James na medyo nagalit sa kanyang mga salita. Tumawa si Taichu. Well, love is love. Sabay-sabay na sinabi ni na James at Marius,
Nawala. Pagkatapos, si Taicho ay nagngangalit na may hitsura ng hindi kasiya siya. Lumingon, naskan ni James ang bagong-bagong mapagkukunan ng worm scale. Halika rito. Panahon na para sa seryosong pag-uusap. Ang mga espiritual na banal ay agad na nagtipon sa paligid ni James.